Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli ang iyong Kuya Bong para po sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. Binabati po natin yung mga nandiyan sa Alicia, no? Sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw at Baler. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. At dito po sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. At syempre, binabati po natin ang nasa Metro Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Na kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong gustong ibahagi o i-message sa amin, pwede po kayo mag-message sa Globe natin, 0917 174-2777. Ulitin ko po, Globe po natin, 0917-174-2777. At sa Smart po naman, no, kung gusto nyo mag-text sa Smart, 0968-853-6607. Ulitin ko po, 0968-853-6607. Now, napapanood rin po tayo mga kaibigan no sa ating pong Facebook page, Adventist World Radio Manila. So hanapin niyo lang po 'yan sa inyong Facebook, no, Adventist World Radio Manila. So kung gusto niyo pong ma-review yung ating pong mga episodes, no, katulad po ngayon, yung ating pong episodes ngayon ay maaari niyo pong mapuntahan ng ating pong Facebook page. Yan. So, ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? No? Ito po yung sinasabi, anong makukuha ko sa pagbibigay? Ano nga naman makukuha? Ikaw na nagbigay, paano may makukuha ka ba? Parang wala yatang makukuha kapag ikaw ay nagbibigay. No? Sabi nila, masaya daw ang nagbibigay. No? Talaga po, depende yan kung maranasan ninyo na kayo ay may magbibigay, iba ang saya niyan kaysa sa tumatanggap. Ang sabi po sa atin, blessed, much blessed daw po yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Oh, at ano naman po ang pagpapala na dumarating kapag tayo ay nagbibigay, no? At ang pinakahuli ay ano ang sabi ng Bible tungkol sa pagbibigay. So, ngayon po ay pagtutuunan ng pansin ang mga salita sa banal na kasulatan, no? Dito po sa mga pangakong di nabibigo. Kaya huwag kayong aalis kung kayo man ay nagbabiyahe. Just tune in no sa ating pong 89.1 FM. At kung kayo naman ay may mga katanungan, ay i-text nyo lamang po yan sa ating pong mga numero no, sa Globe 0917-174-2777. At sa Smart 0968-853-6607. So ang focus po natin ng ating discussion ngayon ay the art of giving. No? Meron palang art ng giving. Ang sining ng pagbibigay. No? Ito po pala ay hindi basta bigay-bigay ka lang. Ito po pala dapat ay hinahanap nyo rin kung ano yung motives ninyo sa inyong pagbibigay. Minsan marami po tayong nakikita na ganyan, no, nagbibigay. Pero pinipicturan muna yung sarili bago magbigay. Tapos ipinopost. No? Kahit minsan ay hindi naman kailangan i-post pa. Sabi sa banal na kasulatan, don't let your left hand know what your right hand is doing. Pero ganyan po ang nangyayari. So tingnan po natin, art of giving. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians 9:7? Ito po ang sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? O hindi naman po tayong pinipilit na tayo po ay magbigay. Kailangan naman ay bukal sa puso natin. Ang pangit naman po kasi na kapag ikaw ay nagbibigay tapos mamaya sama-sama ng loob mo, no? Parang hindi naman naging masaya, hindi ka naman nakatulong, parang napilitan ka lang. So, eto po ay isa sa paalala sa atin sa 2 Corinthians 9:7. Each of you, no,
ang bawat isa daw sa atin ay ano daw, magpasiya sa ating puso kung tayo ay magbibigay. Hindi po dapat nag-atubili o hindi dapat napipilitan. Sapagkat mahal ng ating Panginoon ang mga tao na nagbibigay ng masaya. Okay? So, ang question is, ano yung motibo mo at ikaw ba ay masaya kapag ikaw ay nagbibigay? So punta po tayo sa acronym natin ngayon. So ilagay niyo na po sa inyong notebook, no? Kunin niyo yung notebook niyo at ballpen ninyo. Ang acronym po natin, dahil art of giving, syempre, apat ay give. Parang obvious naman po yata yun. G-I-V-E, give. Okay? Gratitude, G. I, intentionality. V, value. And E, example. Ulitin ko po G-I-V-E. G, gratitude. I, intentionality. V, value. And E, example. So, punta po tayo dun sa G. Yan. G, give with gratitude. No? GG. Magbigay daw po tayo ng may pagpapasalamat. No? Ang tunay daw po kasi na pagbibigay ay nagmumula sa pusong nagpapasalamat. Kapag kinikilala po natin ang lahat ng mayroon tayo, ay ito po yung nagmula sa ating Panginoon, ang pagkabukas palad po natin ay nagiging natural. Ito po ay dumadaloy ng natural. So kailangan po, no? Tingnan po natin, G, give with gratitude. Ang binabanggit po dito ay magbigay ng may pagpapasalamat. Hindi magbigay ng nakasimangot. O kaya, hindi magbigay na nagmamaktol. Or hindi nagbigay na masamang loob. O ang sabi po dito, give with gratitude. So kailangan tayo ay, habang nagbibigay tayo, tayo po ay nagpapasalamat. Sa Psalm 116:12, ito po ang sabi, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Ano po ba talaga? No, isang tanong sa atin dito ni Haring David, no. Ano ang maibabalik po natin sa Panginoon para sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Yung po pala ang gauge, no? Kung titingnan po natin ang lahat ng binigay sa atin ng ating Panginoon, una, tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng buhay, nilikha tayo ng ating Panginoon, ibinuo sa atin ang mga pagpapala sa ating Panginoon, binigyan tayo ng talento, yung mga kakayahan natin ay galing sa ating Panginoon. Okay? Now, kung bibilangin po natin ito, masasabi po natin ang lahat-lahat ay galing sa ating Panginoon. So, kung ang lahat-lahat ay galing sa ating Panginoon, ano naman ang maibibigay natin pabalik? Kapag tayo daw po ay nagbibigay, ang kailangang nasa isipan po natin ay kung ano ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung ano yung natanggap natin sa ating Panginoon. Binibilang po sana natin yung goodness sa atin ng ating Panginoon. At kung actually, bibilangin natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa atin, ay wala na tayong maitatanggi. Dahil ang lahat-lahat ay ibibigay natin sa Kanya, dahil sa lahat naman ay nanggaling sa ating Panginoon. Okay? So ano po yung sagot natin dito sa tanong na, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Ano po ba ibabalik natin sa ating Panginoon? Siyempre, yung buong buhay na natin, ibabalik natin sa ating Panginoon. At maaari natin ito pakita sa pagbibigay at ng tulong sa ating pong kapwa. Okay? Now, sa 1 Thessalonians 5:18, ito po naman ang sabi, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat daw po tayo sa lahat ng mga pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. No? So, magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kailan po ba kayo nagpapasalamat? Minsan, nagpapasalamat tayo. Pag maganda lang yung mga nangyayari sa buhay natin, pero pagka hindi na maganda, ay ayoko nang magpasalamat. Parang hindi na bukal sa puso natin kapag hindi maganda yung nangyayari. Pero ang sabi po dito, no, paalala sa atin ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Magpasalamat po daw tayo sa lahat ng pagkakataon. Mabuti,
ang nangyari, masama ang nangyari, nasaktan tayo, hindi tayo nasaktan, o kaya tayo ay nalugmok sa lungkot, o tayo ay masaya, kailangan po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Okay? Sabi po ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give, no? Nabubuhay po tayo sa kung ano ang nakukuha natin. Ngunit nabubuhay tayo sa kung ano ang ibinibigay natin. Oh, may magkaiba po pala 'yon, no? Kung tinagalog po kasi parang iba yung ibig sabihin eh. Ang sabi po dito, we make a living by what we get. Ito po ay kumikita po tayo sa magitan ng ating nakukuha. O yan. Nabubuhay tayo, ay nagkakaroon tayo ng kabuhayan sa pamamagitan ng ating pong nakukuha. Pero, no, nagkakaroon tayo ng buhay. O kaya tayo nabubuhay sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay. No? So magkaiba po yung kabuhayan at saka yung tayo ay nabubuhay. Yan po yung sabi ni Winston Churchill. Sabi naman po ni Cicero, gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. No? Ang pasasalamat ay hindi lamang ang pinakalakila, mga virtud, kundi ang magulang ng lahat ng iba pa. No? Kaya napaka-importante, no, sa ating pong buhay, mga kaibigan, na tayo ay kailangan ay maging mapagpasalamat at sa magitan ng ating pong pagbibigay ay nakikita naman ng ating mga tao sa paligid natin na tayo ay mapagpasalamat. No? Dahil we are sharing our blessings, no? Kapag tayo ay nagbibigay. Yan. So, ayan po, yung letter G. Yan. Give with gratitude. Magagawa po ba natin to? No? Kapag kayo ay tutulong sa iba, habang kayo ay nagbibigay, kailangan rin kayo magpapasalamat. Masasabihin po natin, Panginoon, binibigay po ito dahil ako po ay inyo rin namang pinagpala. Naisip po ba natin yan? Na kapag tayo ay nagbibigay, naiisip natin yung mga pagpapala sa atin ng ating Panginoon at tayo po ay nagiging mapagpasalamat. Okay? So letter I, intentional giving. Kailangan daw po pala na kapag bibigay tayo, kailangan ito ay sinasadya. No? Sinasadya, hindi lang yung parang biglang aksidente na tayo po ay nagbigay. Tapos iniisip natin, teka, bakit mo nga ba nabigay? Hindi naman dapat ako magbibigay. Aksidente lang. Ang pibigay po ay dapat gawin. Ito po ay dapat may layunin. No? Hindi dahil sa ito ay obligasyon o tayo po ay nasa napilitan. Ang pagpaplano ng pagbibigay ay makakagawa, no, ng mabuti na sa atin. Maganda yung magiging epekto kapag tayo po ay nagpaplano na tayo po ay nagbibigay. Hindi lang ito ay na-aksidente na ating pong pagbibigay. Now, sa Proverbs 3:9, ito po yung sinasabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Paano daw po? Parangalan daw po natin ang ating Panginoon sa ating pong mga kayamanan. No? Yung mga unang bunga ng ating pong mga pananim. Ay, eto po ngayon ay ngayon dahil tayo nagtatrabaho, ay wala na nung mga unang pananim, mga pangalawang pananim. Kapag tayo po ay nagtrabaho, nagkakaroon po tayo ng sweldo. Okay? So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nakatanggap, pinaparangalan po natin ang ating Panginoon ng ating pong kayamanan. Kapag tayo po ay nagbibigay, no? At tayo po ay nakakatulong sa ating pong kapwa. Sa Luke 6:38, give and it will be given you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Magbigay daw po tayo, no, ng siksik, liglig
ito po ay babalik sa atin at umaapaw pa na ibibigay sa ating pong kandungan. Kaya nga napakaimportante na tayo po ay maging sakim, 'no. Eto po na yung word, wag daw po tayong maging sakim. Tayo po ay maging mapagbigay. Ito ang tinuturo sa atin. Si Anne Frank, siya po ang nagsabi. Sinabi niya, "No one has ever become poor by giving." Oh, wala daw po. Yan, tama naman 'to. Wala namang, nagiging pulubi kapag ikaw ay nagbibigay, 'no? Ibig sabihin ba 'pag bigay ka ng bigay maging pulubi ka? No, hindi po. Dahil kapag ikaw ay nagiging mapagbigay, ang ating Panginoon naman binibigyan ka naman ng higit pa doon sa inyong pangangailangan. Kung tama yung sinasabi ni Anne Frank, walang sino man ang naging mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay, 'no? Kayo po ba ay mapagbigay? Tayo po ay nagiging pulubi o nawawalan tayo dahil minsan iniisip lang natin yung sarili natin at hindi tayo nagbibigay. Si Pierre Corneille, sabi niya, "The manner of giving is worth more than a gift." No? Ang paraan daw po ng pagbibigay ay mas mahalaga kaysa doon sa regalo. No? Minsan nakafocus tayo kung ano yung natanggap natin. No? Nagagalit yung bata, nagagalit dahil nagkaroon sila ng exchange gift. No? At siya ay pumunta doon sa store. At doon sa store, pili siya ng magandang regalo, 'no? Actually, pumili siya ng regalo na iniisip niya na ito yung gusto niyang regalo. So, nung binili niya yung regalo at pumunta na siya, binalot na yun ng nanay niya, pumunta na siya sa school, ini-expect niya na kung ano yung binigay niya, yun din ang matatanggap niya. I mean, almost the same. Pero iba yung natanggap niya. Sa higit na mas mababang klase at hindi yon yung ini-expect niya. Nagalit, no? Nagalit yung bata. At sabi niya sa kanyang nanay, ayoko na mag-exchange gift, no? Pero hindi po yun ang talagang focus ng pagbibigay. Ang pagbibigay po, ang mas mahalaga diyan ay yung ano mo, yung pagbibigay mo, yung act of giving is more important than the gift itself, 'no? Kaya atin pong tingnan po 'yan. Ano po ba ang mga motibo natin sa pagbibigay? Yan. Kaya napakaimportante na tingnan po natin kung ano yung motibo natin sa ating pong pagbibigay. Pero dito ay AI is intentional giving. Hindi po dapat tayo nabibigla, hindi po tayo na aksidente lang na nagbigay, kundi kailangan po ay intentional, 'no? Meron kayong plano na kayo ay magbibigay, okay? Ang sunod po ay V, value the needs of others, 'no? Pahalagan daw po natin ang pangangailangan ng iba. Ang pagbibigay po ay tungkol sa pagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng iba kaysa sa ating pong sarili. Ang mahabagin po na pagbubukas palad ay nakakatulong sa pareho po nating physical at sa spiritual na mga pangangailangan, 'no? Kaya nga focus po tayo hindi yung sa ating sarili, 'no, "Ay magiging masaya ako, magbibigay ako sa'yo." Hindi po ang focus do'n ay yung kung ano yung pangangailangan nung iba. Dahil ang sabi po sa atin, "Love your neighbor as yourself." So papaano, sino po bang mauuna? Kailangan po ay pantay, 'no? Pantay, magbibigay tayo dahil nangangailangan yung tao, 'no? At hindi po dapat maging usapan doon sa sino pa mas mahalaga. Dahil ang sabi sa atin, love your neighbor as yourself. So sino mas mahalaga? Pantay lang po ang pagmamahal, 'no? Kailangan po ay focus tayo doon sa needs ng iba. Sa Hebrews 13:16, ito po ang sabi, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God has
God is pleased, no? Oh, wag po natin nakalimutan na gumawa ng mabuti at magbahagi sa iba. Sapagkat sa mga ganyang hain ay nalulugod ang ating Panginoong Diyos, no? Ito po kasi ay ugali ng ating Panginoon. Ito po kasi ay bumubukal na pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo po ay nilalang ng ating Panginoon. Nagkasala tayo, pero binigay ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay maligtas. So, kung ating Panginoon ay ginawa tayo, nilikha tayo, nung nagkasala tayo, ay tinubos tayo sa ating pong mapagkakasala. Ganon din naman sa atin. No? Gumawa rin naman tayo ng mabuti. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon ang siyang nagtutulak sa atin na tayo ay gumawa ng katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Okay? So Matthew 25:40, ano po yung sabi dito? Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Minsan tinatanong natin, Panginoon, paano ko mapapakita ang pag-ibig ko sa iyo? No? Minsan iniisip natin yan, paano nga ba? No? Hindi. Ako lang ay pupuri sa Panginoon at sasabihin, Panginoon, mahal kita, mahal kita. Pero binanggit na po dito ng ating Panginoon kung papaano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Kanya. No? Sa Mateo 25:40, malinaw na malinaw yan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa mga pinakamababa sa mga kapatid kong ito, ay ginawa ninyo sa akin. Okay, so you want to serve God. You want to show your love to Jesus Christ. Paano? Show your love to your fellow men. No? Yung po pala yun. Gumawa tayo ng mabuti doon sa mga tao na hindi makapagbabalik, no, ng ating pong ginawa. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng mga exchange gift, no? Bibili ako magandang regalo kasi alam ko naman na matatanggap ko ulit yung regalo na yun. Hindi po yun, no? Kailangan ay gagawa tayo focused on we are doing this because of Christ. Sabi po ni Kathy Calvin, giving is not just about making donation. It is about making a difference. No? Ang bibigay po ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga donasyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng naiiba. Nagkakaroon ng magandang resulta ang ating pong paggawa. Sabi naman ni Aesop, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. No, wala daw pong mga gawa ng kabaitan kahit ito ay napakaliit ang nasasayang. Kaya nga, kahit ano pa yung kaya niyong gawin, kung ito po ay bukal sa inyong loob na kayo ay gagawa, hindi po ito nasasayang. Kaya nga, letter V, value the needs of others. Pahalagahan daw po natin ang pangangailangan ng iba. At ang pinakahuli, letter E, example of Christ's generosity. Ano daw po ang dapat natin gawin? Gayahin natin ang halimbawa ng ating Panginoon na siya po ay naging bukas palad. Okay? Si Jesus po ang pinakadakilang halimbawa ng ating pong pagbibigay. Ano yung kanyang binigay? Yung kanyang buhay. Siya po ay nagsakripisyo. Yung pagmamahal niya ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magbigay rin naman tayo ng walang bayad, no? Tulad ng ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Maalala natin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Gayon na lamang po ang pagsinta ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. So ano po, no? Ano po yung example natin? Ang example natin ng ating Panginoong Hesus na siya ay nagbigay ng kanyang buhay para po tayo ay maligtas. Kaya nga sa Acts 20:35, ano po yung sabi doon? It is more blessed to give than to receive. Mas mabuti at pinagpapala ang mga nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Si Ami
Amy Carmichael. Ito pong sabi niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Oh, maaari nga, tama naman to, no? Na maaari tayong magbigay na hindi tayo nagmamahal, no? Pero kung ikaw ay nagmamahal, ikaw ay umiibig sa inyong kapwa, hindi mo papipigilan yung sarili mo. Ikaw talaga ay magbibigay, no? Kaya nga, kung titingnan po natin, no, tingnan niyo yung buhay ninyo. Ikaw ba ay nagbibigay? Ikaw ba ay matulungin sa kapwa? No? Anong focus mo? Anong motibo mo? O kung ang motibo natin ay ginagaya natin ng ating Panginoon dahil una siyang nagmahal sa atin, yan po ang tamang daan na dapat nating gawin. Si Mahatma Gandhi, siya naman nagsalita, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Tama po yan. Maglingkod po tayo sa ating pong kapwa. So napaka-importante, no? Maging example of Christ's generosity. Maging generous do tayo, katulad ng ating Panginoon. Okay? So, yung art of giving, yung sining ng pagbibigay, ay ito po ay salamin ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, no, sa atin. Kung meron tayong pag-ibig na ating Panginoon sa puso natin. Kapag tayo po ay nagbibigay ng meron pong pasasalamat, sinasadya po natin yung ating pong pagbibigay, no? Pinapahalagahan natin yung iba, sinusunod natin yung halimbawa ng ating Panginoon, ang ating pagiging bukas palad ay nagiging isang gawa ng pagsamba, no? At ating pong niluluwalhati ang ating Panginoon. So tandaan po natin yung acronym. Ano daw po? GIVE. G, give with gratitude. I, intentional giving. V, value the needs of others. And E, example of Christ's generosity. Hayaan po natin, no, na tayo po ay maging mapagbigay. Ito po sana ay maging isang paraan ng ating pong buhay, magiging lifestyle natin. No, magbigay, na tayo po ay bukas palad, no? Na tayo po ay maging masaya, no? Na meron pong layunin na makatulong sa iba kahit hindi makapagbabalik ng tulong sa atin. Alam niyo po, ang bawat gawa po natin, ito po ay sumasalamin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. So ano ang magiging desisyon ninyo? Ang aking panawagan ay maging bukas palad tayo na tayo po ay magbigay. Dahil unang nagbigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami ay inyong minahal. Kami ay inyong tinubos ng inyong dugo. At kami po, Panginoon, ay nakaranas ng inyong pag-ibig. Kaya naman kami ay patuloy na nagtatalagang muli ng aming po mga sarili sa inyo. Maging mapagmahal rin naman po kami at maging mapagbigay sapagkat kayo ang siyang nagtutulak sa amin na kami ay maging mapagbigay. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan po mga kaibigan, maraming salamat na kayo ay sumusubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Inanyayahan ko po kayo sa susunod natin na pagkikita, no? Kayo nawa ay pagpalayan ng ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.